yun mga kapastid, no, update lang sa ating project Aura. Ayan, at yun nga, so inassemble natin siya. So ito, at sinabay ko na rin yung fitting ng mga kahanya, no, dahil yung bandang likod, yung taillight na is sira yung mga tornilyuhan, no. At yun nga, naikabit na natin yung kanyang yung mga switch, headlight, signal light, push button, hold yan. Tapos yung panel niya, pinit na rin natin kasi nga para i-fit din yung kanyang brake master na bago, no. So ngayon naman, ang ginagawa ko naman is yung front shock niya. Ayan, so yung front shock naman niya, gusto ni client is semi-lowered na raw. Naisip ko, since sakto naman yung pang Honda Click version 123 na inner tube. Ayan, ito yung stock na inner tube ng Aura, no. So mahaba siya compare sa inner tube ng Honda Click. So yun na lang yung nilagay ko. So hindi na tayo nag-magic lowered o yung nagdagdag ng inner spring sa loob ng ehe ng inner tube, no. So nangyari na lang is ganun pa rin, inner spring ng Honda Click and inner tube ng Honda Click. Pero yung baso, ayan, yun pa rin, pang Aura pa rin siya, no. Binalutan ko siya dahil kakakuha lang natin sa Dasmariñas powder coat. Very quality, kaya nakakahinayang kasi hawak ako nung nagrasa yung kamay ko, so binalutan ko muna siya ng plastic. Then ito, sample pa lang naman to para tumayo lang kasi gusto ko ikabit yung makina sa kanyang chassis para doon ko na siya i-overhaul or ayusin yung block tsaka yung head, no. So, mas ano kasi ako, mas kampante ako pag gano'n, hindi ako sanay kung nakahulay. So nagpalit na rin siya ng mags. Nandun pa rin, ginagawa pa rin ni Sir Bong. Sila powder coat, sila sunblast, so tapos i-oven pa. So ito muna yung kanyang dating rim, pansamantala ginamit ko sayuan. At the same time, tinesting ko na rin yung kanyang clearance. Satisfied naman ako sa height, so maglalagay na lang ako ng pork oil, which is siguro sa 70 ml per tube, no. Tapos nagiging ko na rin itong oil seal na. Nga pala, bago ko makalimutan, ito sa likod, yung kanyang rim shock. Ayan, TTGR 340mm, no, yung height niya. Dati kasi nasa 245, estimate ko lang naman yun, semi-lowered yung likod, pero yung harap, hindi. So parang naka-tilt yung motor niya, no. So ngayon naman, nilevel natin. Tapos ang gulong na napili niya, ang front tire niya is 80-80, then sa likod is 80-90. At ito kung makapansin nyo, ang ganda ng pagkaka-powder coat, no. Dasma coating din yan kay Sir Bong, no. At ayan, sinetap ko na para to same makita ko na yung tindigan niya. Itutuloy-tuloy na natin to. Diretso assemble na since kompleto na yung ating mga pyesa, no. So kabit na lang ng kabit. Day 2. So yun na mga kapastid, no, after ng ilang minuto or oras siguro, bahala na. Ayan, nabaklas ko na yung kanyang makina, head at saka yung bore, no. Since may mga problema regarding sa kanyang valve saka sa kanyang block na madumi. Oh, no. At yung block niya, tingin ko kaya pa naman na linisin to, no. So gamit yung AC degreaser, no. At yung kanyang crankcase tsaka yung magneto cover, linisin na rin natin. After nun, naway malinis natin ngayong araw, puliduhin natin, tapos ibalik na natin agad. Okay? 15 minutes later. So yun, magandang araw sa inyo mga kapastid, no. Ayan, kita nyo yan, ito yung crankshell o crankcase ng Aura, ng project natin, no. So hindi ko alam yung history kung bakit ganito kaitim yung kanyang crankcase, no. Ganun din dito. Ito hindi masyado kasi nasa magneto side to. Pero yun nga, no, may mga liquid gasket na siya. Ito yung pinaka concern ko. So napakadumi. So napakadumi. May mga banil-banil. Yan yung binabanggit na pag paiba-iba ng langis or hindi maganda yung kalidad ng langis, ito yung nangyayari. Nagtututong, nagdudumi. So nangyayari, yung tutong na to, ayan, umi-stack sa mga gear ng makina, no. So nagiging maganit
So, kailangan talagang linisan. So, no problem naman kasi gagamit tayo ng AC Care Degreaser. So, let's go! Eight oh one PM.